na lang po paliko na yung jeep nila. Kumakaway na lang sa akin. Tapos, alam po kami ng tatay ko yun. Pero alam niyo po ba, after 2 weeks na makaalis siya sa San Pedro, graduating po ako nun. Ako po ay gagraduate sa EICC, mga Tipatina, as a physical therapy. Pero alam niyo po ba, 2 weeks po nag-graduate ako. Ang tatay ko po ay na-hospital. Hindi po inaasahan, mga tita-tita. Doon po sa amin, sa Quezon, siya po ay yung nag-aali po ng mga nyog. Ma'am, hindi dyan. Siya po talaga ay maingat. Napakaingat niya po pagdating doon. Dati po kasi yung kawit na gano'n. Yan yung kawit na gano'n na ginagamit. Pero, iniba na po. Alam niyo po ba ang ginawa? Yung may taong aakyat doon sa puno at unti-unting ibinababa yung mga nyog. Dahil po gusto niya makatapos po, gusto niya rin yung mga kapatid ko mabigyan ng magandang buhay. Alam niyo po, pinagtsatsagaan na yun kahit mainit ang araw. Pero alam niyo po ba na isang beses, nung pagbagsak ng nyog, tiyempong nandun yung tatay ko. Tiyempong andun po yung tatay ko at tinamaan po dito. Dito po tinamaan nung buko ng nyog. Ngayon po, pagtama po dito, kasi po bundok yun sa amin malayo sa ospital. Yan ngayon po, sumuka na siya. At yung pong pagkabagsak doon, hindi po pumutok. Ngayon po, from San Pedro, 2 weeks, nagpunta po kami ng Lucena. At doon po na ospital ang tatay ko. Nung datnan ko po siya, nakapikit lang siya. Tapos po, kinakausap ko. Sumasagot po siya sa pamamagitan lang ng paggalaw. Hindi po siya nakakainig. Tapos po, ganito. Dahil kami 4 na magkakapatid, puro babae. Ako po na bunso, pinakamalapit sa tatay ko. Dahil po pag may problema, kami dalawa lagi nag-uusap. Pero alam niyo po ba, nung time na yun, andun ang nanay ko, andun yung 3 kong kapatid. Pero alam niyo po ba na ako ang pinagdesisyon? Sabi ko, ooperahan ng tatay natin. Magdesisyon ka, ooperahan ka o hindi. Dahil po tatay namin at mahal namin, 50-50 po, sabi sa akin ng doktor, kung ooperahan yan, may tendency mamatay, may tendency mabuwang. Sabi ko po, kahit po maubos na yung pera namin, yung lupa namin, susugal po ako. Nung sinabi ko po na oo, ora mismo po yung doktor, inopera ko. Pero talaga po yata, hanggang doon na lang siya. Opo, 1 week po siya sa ICU at talaga pong wala na. Bali, ang nangyari po sa kanya, after operation, yun po, nilagnat, namamaga ang buong katawan. Tapos, April 19 po, inilibing po namin yung tatay ko. Tapos, April 27, yun po, ang graduation ko. Dapat po hindi ako a-attend ng graduation. Alam niyo po ba, sabi ng mga ate ko, bakit hindi ka a-attend ng graduation? Alam mo ba, na yan ang minimithi ng tatay natin. Sabi po niya, magsuot ka ng ang masayang kulay dahil alam mo ba na habang lumalakad ka, natutuwa ang tatay natin. Kaya po alam niyo po ba dito sa Nugapil, pag nakakakita po ako ng mga tatay, grabe po talaga. Lalo na po, alam niyo po ba si yung nagsalita po dito kanina, si Tito Roger. Alam niyo po, nakikita ko sa kanya yung tatay ko. Tapos po meron pang one time, bago pa lang po ako dito, may nakahiga po dito. Kahawig ng tatay ko. Alam niyo po ba, dali-dali ako tumakbo dun sa lakasin namin. Tapos nakita po ng mga kapwa ko sa singit, o ba't ka umiiyak? Eh sabi ko, parang tatay ko yung nakahiga. Awanan po sila, pero hindi ko po talaga kahit matagal na namatay yung tatay ko. Nandito pa rin po sa puso ko ang tatay ko dahil po napakahirap pong mawalan ng isa tatay.
tatay na nandito, yan po, ramdam nyo naman po ang pagmamahal namin sa inyo. Hindi lang sa mga tatay, ganon din po sa mga nanay. Hindi ko nga po alam na makapagsalita ako dahil alam ko na babaha ang luha ako. Ayan, nahihiram nga po ako ng kumot. Ayan, pero siyempre po kahit wala na ang tatay ko, nandito pa rin po siya sa puso ko. Hindi ko nga po maimbitahan papunta dito dahil po nakabarong at saka po matagalan. Pero mga tito at tita, kayo pong lahat dito sa Nugabes, mahal na mahal namin po kayo, kaya palakpak! Yan! At talaga pong lahat po naman na may tatay, iparamdam nyo na po ngayon. Dahil ngayon ko lang po na pag-isip-isip. Dati po kasi, matagal kasi kami nagkakahiwalay ng tatay ko pag pumapasok ako. Pero alam niyo po, yung pagmamahal niya na ibibigay niya po sa akin, hindi ko po naramdaman siyempre sa nanay ko, iba kasi yung pagmamahal ng nanay at iba ang pagmamahal ng tatay. Dahil sa tatay ko po, natatakot po ako, pero isang titig lang po nun, alam ko na ibig sabihin. Pero sa nanay ko, kahit magdadaldal pa ang nanay ko, inaasar ko pa. Pero alam niyo po ba, pagdating sa tatay, ganun po ka talaga kataas ang kamay ko. Yung dalawa ko pong kamay ay taas sa tatay ko dahil sa sobrang bait. At ibibigay niya po lahat sa amin para lang po kami ay mapabuti. Ganun po kabuti ang mga tatay. Kaya balakpak naman po uli. At syempre, Panjamin. Ayan.